Si Zafira Moretti ay ang kahulugan ng karangyaan at kagandahan. Isang brat princess na nakukuhang lahat ng naisin sa isang kislap ng mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang marangyang buhay ay ang isang marupok na pusong lihim na nagmamahal kay Oscar Lee, ang kaibigan ng kanyang kuya na isang Chinese. Dahil sa mahigpit na pamilya ni Oscar at sa takot na malaman ng kanyang kuya Samuel ang kanilang lihim, handang gawin ni Zafira ang lahat para makatakas sa realidad. Kahit ang sumama sa mga huwad na kaibigan sa isang eksklusibong country club. Ngunit ang gabi na akala niya ay simpleng kasiyahan naging isang bangungot. Ang club ay isang ilegal na pugad ng human trafficking para sa mga dayuhan. Sa isang iglap, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan na lango sa alak habang dumarating ang mga otoridad. Doon niya nakatagpo si Lieutenant General Dominic Escobar, ang seryoso, delikado at walang awang hepe ng operasyon. Galit si Dominic sa mga kabataang mapusok at liberated. Para sa kanya, si Zafira ang ehemplo ng lahat ng kinasusuklaman niya sa modernong kabataan. Paano kung ang lalaking nag-aresto sa kanya ang siya ring magiging anino na magpapatino sa kanyang buhay? Sa gitna ng hidwaan ng kanilang mga prinsipyo, ng panganib ng nakaraan ng pamilyang Moretti at ng bawal na atraksyon, magagawa bang paamuhin ng isang disiplinadong general ang isang mailap at pasaway na dalaga? Panimula. Ang ingay ng pamilyang Moretti palaging may himig ng kapangyarihan, sining at panganib. Sa loob ng malawak at marangyang mansyon nakatayo si Zafira sa harap na isang dambuhalang salamin. Mula sa kanyang perpektong hubog ng mukha, mapupungay na mga mata at mahahabang pilikmata hanggang sa kanyang natural na kumpiyansa, walang dudang siya ang tinaguriang brat princess. Kung anong gusto niya, nakukuha niya. Isang pitik lang ng kanyang mga daliri, luluhod ang mundo sa kanyang paanan. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang at spoiled na anyo, may isang bagay na hindi mabili ng yaman ng kanyang ama na si Simon Moretti, ang kalayaan ng kanyang puso. Zafira, aalis ka na naman ba? Mula sa pintuan ng kanyang walk-in closet, sumandalang kanyang kuya Samuel. Seryosong mukha nito. Kuya, it's Friday night. My friends invited me to a new country club outside the city. Sabi nila exclusive daw at sobrang ganda ng ambience. Sagot niya habang naglalagay ng deep red lipstick. You're only 17, Zafira. Dad and Mom are in Milan for a fashion expo and I am responsible for you. Huwag kang maglalasing. Paalala ng kapatid. I know. I can handle myself, kuya. I'm a Moretti, remember? Sinong mga nga sumawak sa akin? Mayabang natawa niya sabay hagkan sa pisngi ng kanyang kapatid para takasan ang mga tanong nito. Ang di alam ng kuya niya, hindi lang ang mga kaibigan niyang dahilan, kaya siya nagmamadaling umalis. May isang text message sa kanyang telepono na kanina pa nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. From Oscar. I'll try to meet you near the club later. Be careful, Zafira. If your brother finds out about us, he will punish me and my parents. You know how they are? Si Oscar Lee, ang matalik na kaibigan ng kanyang kuya Samuel, isang gwapo, matangkad at matalinong Chinese businessman na nakatira sa bansa. Si Oscar ang unang lalaking na nagpatibok sa marupok na puso ni Zafira, ngunit ang kanilang relasyon ay isang malaking sekreto. Natatakot siya na baka mapahamak si Oscar kapag nalaman ng kanyang kuya na ang kapatid nito ang binabakuran ng kanyang kaibigan. Bukod doon, may mas malalim na sugat. Ang pamilya ni Oscar ay konserbatibo at tradisyonal na Chinese. Ayaw ng mga to kay Zafira dahil ang tingin ng mga ito ay masyado tong wild, liberated at spoiled. Ang isang Moretti para sa kanilang pamilya. Ang rejection na yon ang nagtulak kay Zafira na magrebelde pang lalo. Pagbaba niya sa parking lot ng mansyon, naghihintay na ang kanyang sasakyan. Ngunit pinili niyang sumabay na lamang sa kanyang mga tinatawag na kaibigan, sina Chloe at Bianca, na dumaan para sunduin siya. Oh my God, Zafira, you look stunning as always! Bati ni Chloe habang pinapaandar ang mamahaling sasakyan paalis ng subdivision. Siyempre, ako pa ba? Nakangiting sagot niya, bagamat ang isip niya lumilipad sa tagpuan nila ni Oscar mamaya. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe, patungo sa labas ng syudad, narating nila ang isang tila pribado at napakalaking country club. Ang labas ay tila isang marangyang resort. May mga bantay na nakasuot ng formal na tuxedo at puro mamahaling sasakyan na nakaparada.
Subalit sa loob ng club, iba ang hangin na umiiral. May kung anong kakaibang bigat sa pakiramdam. Madilim ang mga ilaw, may mga VIP lounges na nakaharang ng makakapal na kurtina. At halos lahat na daroon mga dayuhang mayayaman na may kasamang mga napakababatang babae na tila ba mga produktong ipinapakita sa isang dekalidad na tindahan. "Are you sure this place is safe?" Bulong niya at bagyang nakaramdam ng kaba. "Of course! This is the most exclusive club tonight. Inumin mo to, pampatanggal ng stress," sabi ni Bianca sabay abot sa kanya ng isang baso ng cocktail. Dahil sa isipin kay Oscar at sa kagustuhang patunayan na hindi siya takot sa kahit ano, tinungga niyang alak. 1, 2, 3, hanggang sa hindi niya namamalayan unti-unti nang umiikot ang kanyang paligid. Ang kanyang paningin unti-unti nang lumabo at ang kanyang katawan naging mabigat. Sumandal siya sa sofa ng VIP booth habang kanyang mga tinatawag na kaibigan biglang nagpaalam na magsi-CR lang. Hindi alam ni Zafira ang kanyang mga kaibigan ay may ibang motibo at ang club na kanyang pinasukan ay isang legal na front para sa isang high-end human trafficking na nagbebenta ng mga batang babae sa mga dayuhan. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong establishment. "Police, don't move!" Ang boses na yon ay parang kulog na bumasag sa musika ng club. Kasunod nun ang sigawan ng mga nagkakagulong tao at ang hakbang ng mga pulis. Sa gitna ng usok at kaguluhan, isang matangkad na lalaki ang naglakad papasok sa VIP area. Nakasuot to ng tactical vest sa ibabaw ng kanyang formal na uniforme. May bitbit na armas at ang mukha tila nakaukit sa bato sa sobrang seryoso. Walang iba kundi si Lieutenant General Dominic Escobar. Si Dominic kilala bilang pinakabatang nakarating sa kanyang ranggo dahil sa kanyang walang awang dedikasyon sa trabaho. Galit siya sa krimen, ngunit mas galit siya sa mga taong sumisira sa kanilang sariling buhay. Habang ang kanyang mga tauhan ay pinadadapa ang mga dayuhan at ang mga operator ng club, napadakong tingin ni Dominic sa dulo ng isang sofa. Doon nakita niya ang isang batang babae. Suot ang napakaikli at hapit na pulang damit. Medyo gulong buhok at amoy alak. Nang makuha ng kanyang mga tauhan ang ID ng babae mula sa kanyang bag, agad tong inabot sa kanya. "General, may nakuha po kaming minor de edad. Si Zafira Moretti po, anak ng sikat na negosyante," ulat ng isang pulis. Tiningnan niya ang ID pagkatapos ang mukha ng babae na bahagyang dumilat at tumingin sa kanya ng may kalasingan. 17. Pagbasa niya sa edad nito. Kinasusuklaman niya ang mga ganitong klaseng babae. Mga batang nagmamadaling maging mature, pumupunta sa mga ganitong illegal na lugar para ipakita ang balat sa ikli ng kasuotan at masyadong liberated sa kanilang edad nang walang pakialam sa panganib. "Iwan siya. Iwan niyo ko," usal ni Zafira. Pilit tinutulak ang kamay ng pulis na humahawak sa kanya. Lumingon-lingon siya ngunit wala na si Chloe o Bianca. Iniwan siya ng mga ito upang isalba ang mga sarili nila. Maya-maya, lumapit si Dominic. Hinawakan niyang braso ng dalaga. "Miss Moretti, look at me," mariing utos niya. "You are under arrest for violating several city ordinances and being part of an illegal assembly under investigation. At dahil masyado kang pasaway para manatili sa bahay ninyo, ako mismong magpapatino sa'yo." Nang mag-angat ang tingin si Zafira, ang huling nakita ng kanyang lumalabong paningin ay ang galit at seryosong mukha ng gwapong pulis bago siya tuluyang nawalan ng malay sa mga braso nito. Ang malamig at tuyot na hangin mula sa electric fan ng presinto ang tuluyang gumising sa natutulog na diwa ni Zafira. Sumasakit ang kanyang ulo dahil sa natirang epekto ng alak. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi ang malambot na una ng kanyang kama sa mansyon ang kanyang nakita, kundi ang isang madilim na silid na may simentong dingding at isang mahabang mesang bakal sa kanyang harap. Nakaposas ang kanyang kanang kamay sa gilid ng bakal na upuan. "What the? Nasaan ako?" bulong niya. Sinusubukan bawiin ang kanyang kamay ngunit ang tunog ng bakal na nagsasalpukan ay nagpapaalala sa kanya ng huling nangyari. Ang raid, ang mga pulis, ang kanyang mga kaibigan na biglang naglaho. "Gising ka na pala, Miss Moretti." Pumasok ang isang matangkad na bigura, si Dominic Escobar. May bitbit tong folder at isang baso na mainit na kape na pinatong niya sa lamesa. "Pakawalan mo ko rito. Alam mo ba kung sinong pamilya ko? Isang tawag ko lang sa daddy ko, sisiguraduhin ko, mawawalan ka ng trabaho." Bulyaw agad ni Zafira.
Bahagyang tinaas si Dominic ang kanyang isang kilay. Walang bakas ng takot o pagkagulat sa kanyang mukha. Sa halip, marahan siyang umupo sa tapat ng dalaga. Pinagdaop ang kanyang mga kamay at tinitigan to ng may halong pagkadismaya. Simon Moretti, isang kilalang businessman, pintor at dating pinuno ng isang organisadong sindikato na piniling magbagong buhay. At ang iyong ina, si Estela Moretti, isang tanyag na fashion designer. Malamig na pagbasa niya sa nakasulat sa folder. Sinara niya ito at tumingin ng mariin kay Zafira. Sa tingin mo ba natatakot ako sa pangalan ng tatay mo? Miss Moretti, nasa teritoryo kita at sa batas ko, walang Moretting exempted kapag lumabag sa batas. Wala akong ginagawang masama. Pumunta lang ako sa club kasama ng mga kaibigan ko. Depensa ni Zafira, ramdamang pamumula ng kanyang pisngi sa galit. Mga kaibigan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya. Ang mga tinatawag mong kaibigan mabilis na nakatakas gamit ang backdoor bago pa man pumasok ang mga tauhan ko. Iniwan ka nilang mag-isa, lango sa alak, sa isang VIP booth na pagmamayari ng isang Korean syndicate na sangkot sa human trafficking. Kung di kami dumating baka bukas ng umaga, sakay ka na ng isang cargo ship patungo ibang bansa. Natigilan si Zafira sa narinig. Iniwan siya ni na Chloe at Bianca? Ang mga taong halos araw-araw niyang kasama, ang mga taong pinapakain at nililibre niya gamit ang kanyang credit card ay binitawan siya sa oras ng panganib? Hindi totoo yan. Nauutal na sabi ni Zafira at pilit na nilalabanan ng luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. You're 17, pagpapatuloy ni Dominic. Napakabata mo pa para sa gantong uri ng buhay at ang ikli ng suot mo punong-puno ka ng kolorete sa mukha at nagpapakalasing ka sa isang pugad ng krimen. Bakit ba kayong mga kabataan ngayon nagmamadali kayo maging mature? Akala nyo ba kapag maikli ang damit nyo at liberated kayo, astig na kayo? You are playing with fire at sa pagkakataong to, napasubo ka. Wala kang pakialam sa buhay ko at huwag mo kong pangaralan na parang tatay kita, sigaw ni Zafira. You don't know anything about me. Kung anong suot ko, kung saan ako pumupunta, buhay ko to. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa dalaga. May pakialam ako dahil trabaho kong maglinis ng kalat ng mga tulad mo at hanggat nasa ilalim ka ng kustodiya ko, matututo kang sumunod. Bulong niya rito. Bago pa man makasagot si Zafira, biglang bumukas sa malakas ang pinto ng silid ng interogasyon. Zafira! Isang matangkad, gwapo, ngunit galit na lalaki ang pumasok, ang kanyang kuya Samuel. Kasunod nito ang dalawang dekalidad abogado ng pamilya Moretti. Agad na lumapit si Samuel kay Zafira at tiningnan ang posas sa kamay ng kanyang kapatid. Tanggalin niyo ang posas na yan ngayon din o sisiguraduhin ko, babagsak ang presintong to. Mariing utos ni Samuel sa mga pulis na nakatayo sa may pinto. Tumingin si Dominic kay Samuel, walang bakas ng pagkabahala. Mr. Samuel Moretti, hindi ka pwedeng basta-basta pumasok sa silid na ito nang walang pahintulot ko. Lieutenant General Escobar, malamig na bati ni Samuel. Ang kapatid ko, walang kinalaman sa ilegal na operasyon ng club na yon. Siningit lang siya ng mga walang kwenta niyang kaibigan. Narito ang mga abogado namin at narito ang piyansa kung kinakailangan. Ilalabas ko ang kapatid ko. Di ganun kadali yan, Mr. Moretti. Sagot niya rito. Ang kapatid mo nahuli sa aktwal na akto ng paglabag at kailangan pa siyang sumailalim sa investigasyon bilang testigo o posibleng kasabwat dahil ang pangalan niya nakarehistro sa isa sa mga nakareserbang VIP tables. What? I didn't reserve anything, giit ni Zafira. Tiningnan siya ng matalim ng kapatid. Tumahimik ka muna, Zafira. Lumingon mo rito sa kanya. General Dominic, alam nating dalawa, biktima ang kapatid ko rito. Kung gusto mo ng gera laban sa pamilyang Moretti, ibibigay ko sa'yo, pero ngayon kukunin ko ang kapatid ko. Nagkatinginan ng dalawang makapangyarihang lalaki. Ang tensyon sa loob ng silid napakabigat, tila ba isang kislap na lamang magwawala na ang lahat. Alam ni Dominic may sapat na impluwensya ang mga Moretti para makuha si Zafira sa pamamagitan ng legal na paraan, ngunit hindi niya hayaang makawala ang pasaway na prinsesa nang hindi natututo ng leksyon. Higit sa lahat, alam niya na dahil sa nakaraan ng pamilyang Moretti, ang pagkakadawit ni Zafira sa club na iyon ay maaaring maging simula ng isang mas malaking banta sa buhay ng dalaga. Sige, aniya kay Samuel. Maaari mo siyang iuwi ngayon pero hindi pa tapos ang kasong to, Miss Moretti. I'll be watching you.
Inutusan niya ang tauhan na tanggalin ang posas ng dalaga. Agad namang hinilan ni Samuel ang kapatid patayo at kagad na lumabas sa presinto. Anong pumasok sa utak mo, Zafira? Basag na Samuel sa katahimikan habang binabaybay nilang pabalik sa mansyon. Isang illegal na country club para sa mga dayuhang naghahanap ng mga batang babae? Kung hindi dumating ang grupo na General Escobar, alam mo ba kung saan ka pupulutin ngayon? I didn't know, kuya. Umiiyak na sagot niya. Sabi ni na Chloe, eksklusibong lugar lang yon. I just wanted to go out. I felt suffocated. Suffocated? O gusto mo lang makipagkita kay Oscar? Napatigil siya, napalingon sa kanyang kapatid. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita ko ang mga text niya sa telepono mo habang kinukuha ko mga gamit mo sa presinto. Oscar Lee is my friend, Zafira. Ngunit alam ko kung anong klaseng pamilyang meron siya. At alam kong tinutulak ka lang niya sa panganib sa pamamagitan ng pagtatago ng relasyon ninyo. He is a coward for keeping you a secret and you are a fool for falling for him. He loves me. Depensa niya bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso unti-unti nang pumapasok ang pagdududa. Bakit nga ba wala si Oscar nang mangyari ang raid? Ang sabi nito, susunod ito. Nang makarating sila sa mansyon, hindi ang karaniwang marangyang katahimikan ang sumulubong sa kanila. Sa loob ng malawak na sala, nakaupo ang kanilang ama na si Simon Moretti, kasama ng kanilang ina na si Stella. Kakauwi ng mga ito mula sa kanilang emergency flight mula sa Milan matapos mabalitaan ang nangyari. Dad, Mom, bulong niya at biglang nakaramdam ng matinding hiya at takot. Maupo ka, Zafira. Malamig na utos ni Simon. Zafira, we gave you everything. Beauty, wealth, talent. But we did not raise you to be reckless. Ang pangalan ng pamilya natin nakataya, ngunit mas mahalaga ang buhay mong muntik nang mawala. Dahil sa nangyaring to, hindi lang ang batas ang kalaban natin. Ang Korean Syndicate na nagmamay-ari ng club na iyon may matagal ng atraso sa lumang organisasyon ko. Nang malaman nilang anak kita, ginamit nilang mga kaibigan mo para painan ka. You were a target, Zafira. Hindi to isang simpleng party. Nabitawan niya ang kanyang pouch. Kaya pala madaling nakuha ng mga kaibigan niya ang VIP table sa ilalim ng kanyang pangalan. Ginamit siya ng mga ito. Mula ngayon, under house arrest ka, deklara ni Simon. Walang party, walang labas. Kukunin lahat ng credit cards at sasakyan mo at higit sa lahat, kailangan mo ng proteksyon at disiplina na di kayang ibigay ng mga ordinaryong bodyguard. Sino magbabantay sa akin? Si kuya? Tanong niya sa ama. Hindi ang kuya mo, iha. Maya-maya, lumabas sa isang pamilyar na lalaki. Ang kanyang mata diretso pa rin sa kanya, malamig, mapanghusga, puno ng disiplina. General Escobar has agreed to personally oversee your security and custody, wika ng matanda. Dahil ang kaso mo konektado sa kanyang operasyon laban sa sindikato at dahil siya lang ang may sapat na tapang para hawakan isang Moretti ng walang takot. Napatingin siya kay Dominic na ngayon ay may tipid at mapang-asar na korba sa mga labi. General, siya? Dad, no! He hates me! Sinabihan niya ako ng kung ano-ano sa presinto? Protesta niya, tumayo at tinuro ang general. Miss Moretti, hindi ako nandito para maging kaibigan mo. Nandito ako dahil banta ka sa pambansang seguridad kung hahayaan kang pag-alagala at dahil hiniling ng ama mong patinuin kong isang spoil na katulad mo. Mula ngayon, bawat galaw mo, bawat hininga mo dadaan sa akin. I hate you! Sigaw ni Zafira. Maganda ka na. Bukas ng umaga magsisimula ang bagong batas mo. Sa kabilang banda, alas 5 pa lang ng umaga, binalot na ng tunog ng mararahas na katok ang pintuan ng silid ni Zafira. Ang prinsesa ng mga Moretti ang nakasanayang magising sa tanghali matapos sa mahabang gabi ng pakikipag-party ay padabog na nagunat ng kanyang mga braso. Puno ng inis niyang hinila ang unan upang takpan ang kanyang mukha. Zafira, bumangon ka na dyan. May 5 minuto ka para mag-ayos. Ang malamig at baritonong boses na nagmula sa labas ay agad na nagpabalik sa kanyang kamalayan. Dominic Escobar. Biglang nagbagong ihip ng hangin sa kanyang isip. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang pinto nang may matinding puwersa at hinarap ang general. Ano ba? Alas 5 pa lang ng umaga, wala akong pasok ngayon at higit sa lahat nasa loob ako ng sarili kong bahay. Singhal niya rito habang inaayos ang kanyang magulong buhok. Mariin siyang tiningnan ni Dominic, walang bakas ng emosyon sa mga mata nito.
Mula ngayon, ang oras ng gising mo alas 5. Ang almusal 5:30 ng umaga at ang unang leksyon mo para sa araw na to, disiplina. Magpalit ka ng damit pang ehersisyo. I will wait for you at the garden sa loob ng 3 minuto. Kapag nahuli ka, may parusa. At ano namang ipaparusa mo sa akin? Iposas ako ulit? Hamon niya at tinataas ang kanyang mukha upang pakita na hindi siya basta-basta natatakot. Subukan mo akong hamunin, Miss Moretti, at malalaman mo. Sagot ni Dominic bago tumalikod at naglakad paalis. Nanggagalaiti siya sa galit ngunit wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Nagsuot siya ng isang mamahaling gray sports bra at matching leggings na hapit sa kanyang katawan. Pagbaba niya sa malawak na hardin ng mansyon, nandun na si Dominic na kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang kuya Samuel. Nang makita siya ni Dominic, bahagyang kumunot ang noo ng general. Wala ka bang mas disenteng damit? Unang bati ni Dominic. Mainit kasi, general, at saka ito ng uso. Huwag kang masyadong boomer. Balik asar niya, sabay krus ng kanyang mga braso. Ngumiti ng tipid si Dominic, isang ngiti na nagpapatindig balahibo. 4 na ikot sa buong perimeter ng hardin, Miss Moretti. At dahil nahuli ka ng 2 minuto, dagdag ng 2 ikot. Mag-jogging ka, ngayon din. Ano? Ang laki-laki ng hardin na to eh. Hindi ako naglalakad kapag pumupunta sa mall. Magsimula ka na bago ko pagawing 10 ikot. Utos mo rin ng lalaki. Sa ilalim ng matalim na tingin ng general at ng kanyang kuya Samuel, wala siyang nagawa kundi ang tumakbo. Pagdating sa 3 ikot, halos matuyo na ang kanyang lalamunan sa pagod. Ang kanyang mga binti nanginginig na. Ngunit tuwing titingnan niya si Dominic, nakatayo lang to ng tuwid, pinapanood ang kanyang bawat hakbang ng walang kaawa-awa. Matapos ang parusa, halos bumagsak siya sa damuhan. Iniabot sa kanya ni Dominic ang isang botelya ng malamig na tubig. Hindi ka malalagutan ng hininga sa kaunting pawis, Zafira. Ang katawan mo sanay sa alak at walang kwentang puyat, kaya't madali kang mapagod. I hate you! Hingal na sagot niya, ngunit tinanggap pa rin ang tubig. Alam ko, at wala akong pakialam, sagot ng general. Mag-ayos ka na, pagkatapos mo magpahinga, may pupuntahan tayo. Saan? Sa presinto. Kailangan mong kilalanin ang mga litrato ng mga taong nakasama mo sa VIP lounge bago mangyari ang raid. Kailangan natin matukoy kung sino nag-set up sa'yo. Habang pabalik sa kanyang silid para maligo, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang lihim na telepono na di nakuha ng kanyang kuya Samuel. Mabilis niya itong nabasa nang makapasok sa banyo. From Oscar. Zafira, balita ko na raid ang club. Are you okay? Nakarating sa mga magulang ko ang balita na may Moretting nahuli roon. Nagwawala sila sa galit. Hindi mo na tayo pwedeng magkita o mag-usap. Palamigin muna natin ang sitwasyon. I'm sorry. Napatitig siya sa mensahe. Sa oras na kailangan niya ng masasandalan, sa oras na muntik na siyang mapahamak, ang unang inisip ni Oscar ay ang galit ng kanyang mga magulang at ang sarili nitong kaligtasan. Walang tanong kung nasaktan ba siya o kung nasan siya ngayon. Nang matapos siyang mag-ayos, kaagad na siyang lumabas ng kwarto. Nakasuot siya ng isang simpleng maluwag na white shirt at jeans. Isang bagay na kinasurpresa ni Dominic. Maya-maya pumasok sila sa loob ng military vehicle ng lalaki. Habang umaandar ang sasakyan, natili siyang tahimik. Ang kanyang karaniwang ugali ay tila naglaho, napalitan ng malalim na kalungkutan. Napasulyap si Dominic sa kanya habang nagmamaneho. Sanay siyang makakita ng mga pasaway na kriminal, ngunit may kakaiba sa katahimikan ni Zafira ngayon. May kung anong bahagi sa kanya na nakaramdam ng awa, ngunit mabilis niya itong winaksi. Ito ay isang Moretti, isang pasaway. Huwag kang magpapadala sa drama niya, Dominic. Paalala niya sa kanyang sarili. Ngunit habang tinitingnan niya ang gilid ng mukha ng dalaga, napansin niyang perpektong mukha nito. Ang mahahabang pilikmata na may bakas pa ng luha at ang natural na ganda na di kailangan ng kahit anong kolorete. Isang magandang prinsesa na nakakulong sa isang mapanganib na mundo. Nang makarating sila sa krame, naglalakad si Zafira, nakapumulsa sa kanyang maong. Pumasok sila sa isang pribadong opisina kung saan nakalatag sa mahabang mesa ang dose-dosenang mga larawan. Maupo ka, Zafira. Utos ni Dominic habang tinuturo ang upuan sa tapat ng lamesa. Tingnan mo ang mga larawang yan. Sila ang mga nahuli at ang mga nakatakas na kliyente sa club ng gabing yon. Huminga siya ng malalim at lumapit. Isa-isa niyang tinignan ng mukha ng mga dayuhan.
Karamihan sa kanila seryoso, may mukhang mapanganib, hanggang huminto ang kanyang paningin sa isang larawan na isang lalaking Tsino na may malaking peklat sa kanang pisngi. Siya, bulong niya. Bagyang nanginig ang daliri habang tinuturo ang larawan. Nung gabing yon, bago ko mawalan ng malay, nakita ko siya kausap ni Chloe at Bianca sa labas ng VIP booth. Ito ang nag-abot ng inumin na binigay sa akin ni Bianca. Agad na lumapit si Dominic at tinignan ang larawan. Si Park Chang-wook, isang miyembro ng Korean-Chinese Triad na matagal na naming binabantayan. Tama ang hinala ng ama mo, hindi ka napadpad doon ng aksidente, Zafira. Ginamit nila ang mga kaibigan mo para ma-trap ka. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang katotohanan na ang kanyang buhay ay naging isang laro na lamang para sa mga kalaban ng kanyang ama ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ngunit bago pa siya tuluyang magpanik, naramdaman niya ang isang mainit na palad na pumatong sa kanyang balikat. "Huwag kang matakot, Miss Moretti," mababang boses na sabi ni Dominic. "Nasa ilalim ka ng pangangalaga ko. Walang sino mang makakahawak sa'yo habang ako ang bantay mo." Kaagad bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit hindi dahil sa takot. May kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan sa simpleng hawak at salita ng lalaki. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may isang lalaking handang tumayo sa harap niya para protektahan siya ng walang hinihinging kapalit. Hindi tulad ni Oscar na mas piniling magtago. Matapos ang investigasyon, nagpasya si Dominic na ibalik na si Zafira sa mansyon. Habang pababa sila sa parking lot ng presinto, napansin niya ang isang itim na van na may madadilim na bintana na nakaparada sa restricted zone. "Zafira, manatili ka sa likod ko." Seryosong utos niya, sabay hawak ng kanyang nakasukbit na armas sa bewang. "Bakit, Dominic?" Di na nakasagot ang lalaki dahil biglang bumaba sa sasakyan ang dalawang lalaking nakamaskara may bitbit na armas. Akma nilang hihilahin si Zafira, ngunit mas mabilis ang naging kilos niya. Sa isang iglap, binuhat niya ang dalaga gamit ang isang braso at tinulak to sa likod ng isang sementadong poste. Habang ang kanyang kanang kamay ay mabilis na bumunot ng armas at nagpaputok. Natamaan ng isa sa mga salarin sa binti dahil lalo pang mapaluhod ito. Ang isa naman nagmamadaling bumalik sa loob ng van nang makitang papalapit ng iba pang mga armadong pulis mula sa presinto. Humarurot ang van paalis, iniwan ang kanilang kasamahan na mabilis pinadapa at pinusasan ng mga tauhan niya. Hingal na hingal si Zafira sa likod ng poste. Mabilis namang lumapit sa kanya si Dominic at tinawakan ang kanyang muka upang suriin kung may sugat siya. "Are you hurt, Miss Moretti?" Umiling si Zafira, nakatitig lang sa mata ng general. I'm okay." Binitawan siya ni Dominic nang matiyak na ligtas siya. Ngunit bago siya tumalikod para harapin ang mga tauhan niya, bumulong siya kay Zafira. "Sinasabi ko sa'yo, tapos na ang laro. Mula ngayon hindi ka naalis sa paningin ko kahit sa pagtulog mo." Dahil sa naganap na engkwentro sa parking lot ng presinto, naging mabilis at marahas ang desisyon ng pamilyang Moretti. Sa loob ng sala, pabalik-balik ang lakad ni Simon, habang si Stella naman mahigpit na nakahawak sa kamay ng nanginginig pa rin si Zafira. "Hindi sapat na manatili ka lang dito na may mga ordinaryong bantay sa labas, Zafira," mariing saad ni Simon bago bumaling sa lalaking kadarating lang at may bitbit na malaking duffel bag. Si Lieutenant General Dominic Escobar. "Mula ngayon, dito muna mananatili si General Escobar sa mansyon," deklara ng matanda. "Ito ang pinakamataas na antas ng seguridad na maibibigay ko sa iyo. Ngayon, habang tinutunton ng militar at mga tauhan ko ang nagtatagong si Park Chang-wook." Bigla siyang napatayo mula sa sofa. "What? Dad, no! Dito siya mananatili sa loob ng bahay natin? Paano privacy ko?" Tumingin sa kanya si Dominic, binaba ang duffel bag sa sahig. "Miss Moretti, ang silid ko ay kwarto sa tapat mismo ng pintuan mo. Ang pambansang seguridad at ang buhay mong nakataya dito, kaya wala akong pakialam sa privacy sinasabi mo. Kung gusto mong mabuhay upang makatapak sa edad na 18, matuto kang makisama sa akin." "Bratty princess," bulong pa ni Dominic na sapat lang para marinig niya. "Narinig ko yon." Ines na sulyap niya rito. Matapos maayos sa mga gamit ni Dominic, sumapit ang gabi. Ang mansyon na dati puno ng ingay ng mga kaibigan ni Zafira at ng malalakas na musika ay nababalot ngayon ng kakaibang disiplina. Bigla siyang napatayo mula sa sofa. "What?
Dad, no, dito siya mananatili. Sa loob ng bahay natin, paanong privacy ko? Pinapaalala ko lang na sarado at nakalak lahat ng bintana mo at ibigay mo sa akin ang telepono mo. Utos si Dominic sabay lahat ng kanyang palad. At bakit ko naman ibibigay sa'yo? Ito na nga lang tayong connection ko sa labas. Dahil ang telepono mo maaaring matrace ang sindikato o mas higit pa ron. Baka ginagamit mo yan para makipag-ugnayan sa duwag mong kasintahan na malamig na sa Adi Dominic. Lumapit siya ilang hakbang dahilan upang mapaatras si Zafira sa loob ng silid. Nalaman ng mga tauhan ko na ang huling lokasyon ng van na umatake sa atin kanina, malapit sa pamilyang pagmamayari ng mga Lee. Hindi pa kami sigurado ngunit may koneksyon ng pamilya niya sa negosyo ni Park. Hindi magagawa ni Oscar yon. Kaibigan siya ni Kuya. Sa mundo ng krimen at interes, walang kaibigan, Miss Moretti. Kaya ibigay mo lang telepono para to sa ikabubuti mo. Dahil sa bigat ng emosyon at sa pagod, hindi na siya nakipagtalo. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at marahas na nilapag sa palad ng general. Nang magtagpo ang kanilang mga balat, naramdaman niya ang spark na tila dumaan sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa mga mata ni Dominic, mabagsik ngunit may nakatagong lalim na hindi niya may paliwanag. Salamat, matulog ka na, ako nang bahala sa labas. Naiwan siya mag-isa sa kanyang silid. Humiga siya sa kama habang yakap ang kanyang unan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi ang pangalan ni Oscar ang kanyang naiisip bago matulog. Sa halip ang malawak na balikat at ang nakapagliligtas ng mga bisig ni Dominic Escobar ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang lumipat si Dominic sa mansyon ng mga Moretti. Para kay Zafira, ang kanyang marangyang tahanan ay tuluyan ng naging isang kampo ng militar. Walang araw na hindi siya pinagigising ng maaga. Walang araw na hindi sinusuri ang kanyang mga ikinikilos. At higit sa lahat, bawal ang maikling damit. Ngunit sa 7 araw na yon, may nagbago rin sa kanyang sarili. Ang dating gabi-gabing puyat at pag-inom ng alak ay napalitan ng maagang pagtulog at masiglang pangangatawan. Bagamat naiinis pa rin siya sa pagiging diktador ni Dominic, hindi niya may kakaila na mas ligtas ang pakiramdam niya tuwing nakikita ang matikas nitong figura sa tapat ng kanyang silid. Isang hapon, habang si Samuel at ang kanyang mga magulang ay nasa isang emergency meeting kasamang kanilang mga legal na attorney, naiwan si Zafira sa kanyang pribadong studio sa dulo ng mansyon. Ito ang kanyang santuaryo, isang silid na may malalaking salamin, punong-puno ng mga canvas, amoy ng oil paint at mga kalat na lapis. Nakatitig siya ngayon sa harap ng isang dambuhalang canvas. Suot ang isang lumang malaking t-shirt na may mga mantsa ng pintura at ang kanyang buhok ay magulong nakapusod gamit ang isang lapis. Hawak ang kanyang palette, marahan at puno ng emosyon niyang itinatawid ang bawat hagod ng kulay sa canvas. Pinipinta niyang isang madilim na lugar. Ngunit sa gitna noon ay may isang maliit na parola na naglalabas ng matatalas at maliwanag na sinag ng ilaw. Maya-maya ay pumasok si Dominic upang mag-inspeksyon, ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Sanay siya sa brat princess na nakataas ang kilay, nakasimangot at laging nakikipagtalo sa kanya ng naka-designer clothes. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ibang-iba, may kakaibang seryoso at malalim na kapayapaan sa mukha ni Zafira habang nagpipinta. Ang mga mata nito na dati puno ng kapusukan ay may lungkot at husay na hindi kayang pikein. Humakbang siya ng bahagya, ngunit sa kasamaang palad ay nasipa niya ang isang walang lamang lata ng pintura sa sahig. Mabilis na napalingon si Zafira. Nang makita si Dominic, agad siyang naging depensibo at kinuha ang isang tela para takpan ang kanyang pinipinta. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba pwedeng kumatok? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip lumapit siya ng mas malapit at hindi pinapansin ang pagtataray ng dalaga. Tinitigan niyang natatakpang canvas bago binalingan ang mukha ni Zafira. Magaling ka pala, maikling komento niya. Napatitig si Zafira sa kanya. Siyempre, anak ako ni Stella Moretti. Sining ang buhay ko bago mo ako ginawang bilanggo dito.
Hindi kita bilanggo, Zafira. Binabantayan kita. Inabot niya ang kanyang kamay at bago pa man makaiwas ang dalaga, marahan niyang pinahid ang asul na pintura sa pisngi nito. Ang parolang ito, biglang sabi niya tinurong bahagi ng pintana, hindi tuluyang natakpan. Ito ba ang nagliligtas sa'yo sa gitna ng dilim? Napalunok si Zafira at dahan-dahang ibinaba ang hawak na brush. Noon, akala ko si Oscar ang parola ko. Akala kong pagsama sa kanya magliligtas sa akin sa higpit ng pamilya ko. Pero nagrebelde lang pala ako dahil hindi ko matanggap na ayaw sa akin ng mga magulang niya. Tumingin si Dominic sa kanya nang may mas malalim na pag-unawa. Ang tunay na parola ay hindi ang taong nagtatago sa iyo sa dilim, Zafira, kundi ang taong handang tumayo sa tabi mo para salubungin ng panganib. Napatitig siya kay Dominic. Sa mga salitang yon, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang natitirang nararamdaman para kay Oscar. Ang lalaking akala niya ay kanyang mundo ay walang-wala sa anino ng general na nasa harap niya ngayon. Bago pa man maging mas matindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, biglang tumunog ang cellphone sa bewang ni Dominic. Lumayo ang lalaki upang sagutin ito. Nang ibaba nitong telepono, seryoso na naman ang kanyang muka. Zafira, may balita kami mula sa intelligence team. Si Oscar Lee, nakita siya ng mga tauhan ka nung pumasok sa isang pribadong warehouse na pagmamay-ari ni Park Chang-wook. Mukhang totoong hinala namin. Ginamit ka niya para makuhang tiwala ng mga kalaban ng tatay mo. Parang nasira ang puso niya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa galit at matinding pagkabigo. Lumingon siya sa kanyang painting, partikular sa parolang ginuhit niya, at bigla niyang napagtanto. Ang parolang yun ay hindi si Oscar. At habang nakatitig siya sa matikas na likod ni Dominic, nakasalukuyang nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan, alam niya na kung sino ang tunay na nagliligtas sa kanya. Matapos makuhang kumpirmadong ulat mula sa intelligence team, hindi na napigilan ni Zafira ang kanyang sarili. Iginiit niyang sumama upang makita ng sarili niyang mga mata ang katotohanan. Maya-maya ay huminto ang sasakyan sa isang madilim na iskinita. Ilang metrong layo mula sa isang lumang bodega sa tabi ng pantalan. Manatili ka dito sa loob ng sasakyan, Zafira. Huwag kang bababa kahit na anong mangyari. Mariing utos ni Dominic habang sinusuri ang kanyang service firearm. Mag-ingat ka, bulong niya dito. Tumingin sa kanya si Dominic at sandaling hinawakan ang kanyang kamay bago tumango. Walang mangyayaring masama sa akin. Kasamang kanyang piling mga tauhan, mabilis at tahimik na sinalaki ni Dominic ang bodega. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita ni Zafira ang pagpasok ng mga otoridad. Makalipas ang ilang minuto ng nakakatulig na katahimikan, narinig ang ingay ng kaguluhan, kalabog ng mga bakal at mga sigaw ng pagsuko. Hindi na siya nakatiis. Labag man sa utos ng general, dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at sumunod sa gilid ng bodega. Sapat lang upang makitang nangyayari sa loob. Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakaluhod sa sementong isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Si Oscar Lee. Ang mga mamahaling damit nito ay may mantsa ng alikabok at ang mukha nito ay punong-puno ng takot habang nakatutok ang armas ni Dominic. Sa kabilang sulok, nakagapos na rin ang mga tauhan ng Korean-Chinese triad, kabilang ang lalaki may peklat na si Park Chang-wook. General, pakiusap, wala akong kinalaman sa iligal na operasyon nila. Pinilit lang nila ako. Ginamit nilang kumpanya ng pamilya ko. Pagmamakaawa ni Oscar. Pinilit? Isang mapait na tawang pinakawalan ni Dominic. Ibinaba niyang kanyang folder sa harap ni Oscar. Nandito ang mga bank transfer ni Mr. Lee. Ikaw ang nagbenta ng impormasyon tungkol sa mga Moretti kay Park Chang-wook kapalit ng pagbura sa utang ng kumpanya mo sa kasino. At ang pinakamalala pa, ginamit mo si Zafira para malaman kung kailan aalis ang mga magulang niya patungong Milan para maging madali ang pag-trap sa kanya sa club. Habang sa kabilang dako ay napasanda si Zafira sa pader ng bodega. Ang lalaking sinabihan niyang mahal niya
Ang lalaking pinaglaban niya sa kanyang kuya ay ang mismong taong nagbenta sa kanya sa mga masasamang tao. Isang Morete lang naman siya, biglang sigaw ni Oscar. Masyado siyang spoiled. Madaling utuin. Isang mabulaklak na salita ko lang, binibigyan niya ng lahat ng impormasyong kailangan ko. Akala niya talaga mamahalin siya ng isang tinitigalang Chinese na tulad ng sa amin? Ginamit ko lang siya. Isang malakas na suntok mula sa kamao ni Dominic ang nagpatahimik kay Oscar. Dahilan upang tumalimsik ito sa semento. Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Zafira sa marumi mong bibig. Galit na saad ni Dominic. Ang isang duwag na katulad mo ay walang karapatang tapakan ng pagkatao ng isang babaeng nagtiwala sa'yo. Hindi na napigilan ni Zafira ang kanyang sarili. Naglakad siya papasok sa loob ng bodega. Nang makita siya ni Oscar, nalalaki ang mga mata nito. Zafira! Zafira, pakiusap! Tulungan mo ako! Kaibigan ko ang kuya mo! Lumapit siya dito. Mariin niyang tinignan si Oscar nang may matinding pagkamuhi. Ang kuya ko ay hindi nakikipagkaibigan sa mga basura at ang isang Moretti ay hindi umiiyak para sa isang traidor. Lumingon siya kay Dominic at sa unang pagkakataon binigyan niyang binata ng isang malungkot ngunit tapat na ngiti. General, dalhin mo na yan sa kulungan. Masikip ang hangin dito kapag may kasamang ahas. Matapos ang madilim na gabi sa bodega, tuluyan ang gumuho ang mundo ng kinagisnan ni Zafira. Ang pagkakakulong kay Oscar at ang pagkakabuwag sa natitirang galamay ng kumpanya nito ay naging malaking balita. Ngunit sa loob ng mensyon ng mga Moretti, ang katahimikan ni tila isang malalim na lawa. Si Zafira ay madalas nang matagpuan sa kanyang silid. Hindi na siya ang brat princess na nagwawala kapag hindi nakukuha ang gusto. Ang kanyang mga hagod sa canvas ay naging mas kalmado, mas may lalim, at sa bawat pag-ikot ng kanyang mundo, may isang anino na hindi kailanman humihiwalay sa kanya, si Dominic Escobar. Isang gabi, habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo ng mansyon, patungo sa kusina upang kumuha ng gatas. Habang pabalik siya, napansin niyang nakabukas ng bahagya ang silid ni Dominic. Sumilip siya, nakita niyang nakatanaw ang general sa labas. Hawak nito isang baso ng whiskey. Bahagya siyang kumatok sa pinto. General, hindi ka pa ba natutulog? Mabilis na lumingon si Dominic. Nang makitang dalaga, agad na nagbagong kanyang seryosong muka at ibinaba ang baso. Miss Moretti, bakit gising ka pa? 11:00 na ng gabi. Hindi ako makatulog, sagot ni Zafira habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Umupo siya sa dulo ng kama habang yakap ang kanyang sariling mga binti. Iniisip ko lang, paano kung hindi ka dumating nung gabing yan sa club? Paano kung hinayaan mo lang ako na mapahamak? Lumapit si Dominic at tumayo sa tapat niya. Trabaho ko magligtas ng buhay, Zafira. Trabaho lang ba talaga? Humakbang patayo si Zafira kaya naman halos ilang pulgada na lang ang distansya ng kanilang mga dibdib. Nagangat siya ng tingin sa mga mata ng general. Ang pagsuntok mo kay Oscar, ang pagbabantay mo sa akin sa bawat segundo. Trabaho lang bang dahilan kung bakit nagagalit ka kapag maikli ang suot ko? Natigilan si Dominic. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mapupulang labi ng dalaga bago muling tumingin sa naghahamong mga mata nito. Masyado ka pang bata, Zafira. 18 ka pa lang sa susunod na buwan. Aniya at pilit na pinatatag ang kanyang boses upang labanan ang lumalakas na tibok ng kanyang puso. At ako ay isang sundalo. Ang buhay ko'y nasa gitna ng panganib. Hindi mo sinagot ang tanong ko, Dominic. Matapang na saad ni Zafira. Hindi na siya nakasagot dahil sa isang biglang malakas na ingay ang narinig sa labas. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong perimeter ng mansyon, kasunod ng tunog ng mga nag-alarma at putukan ng armas mula sa labas ng gate. Dapa! Sigaw niya. Sa isang iglap, binuhat niya si Zafira at sabay silang bumagsak sa sahig sa tabi ng kama. Habang ang mga salamin ng bintana ay nabasag dahil sa lakas ng impact ng isang launcher. Ang mga natitirang tauhan ng Korean Syndicate ni Park Chang-wook na naghihiganti dahil sa pagkakadakip sa kanilang pinuno ay pinaliligiran na ang mansyon ng mga Moretti.
Habang nakadapa sa sahig, naramdaman ni Zafira ang higpit ng yakap ng binata sa kanya. Binunot ni Dominic ang kanyang armas. Ngunit bago siya tumayo upang harapin ang kalaban, lumingon na muna siya kay Zafira at tinawakan ng batok nito upang ipagdikit ang kanilang noo. Manatili ka dito, sa ilalim ng kama. Huwag kang aalis. At para sa tanong mo kanina, hindi lang ito trabaho, Zafira. Kaya manatili kang buhay dahil hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa'yo. Sa gitna ng panganib, naiwang nag-aalab ang puso ni Zafira. Ang panganib ay naroroon, ngunit sa mga salita ni Dominic, alam niyang wala na siyang ibang ligtas na lugar kung hindi sa piling nito. Ang mga elite security ng pamilyang Moretti at ang mga tauhan ng militar na nakadeploy sa perimeter ay kasalukuyang nakikipagpalitan ng bala laban sa mga natitirang galamay ng sindikato ni Park Chang-wook. Zafira, hawakan mong vest ko! Sigaw ni Dominic sa gitna ng ingay. Mabilis na gumapang ang lalaki habang hila si Zafira patungo sa isang tagong lagusan sa loob ng kanyang silid. Kasunod nila si Samuel at Estefan na may bitbit na ring armas. Dominic, dali mo na si Zafira sa safe house. Kami na ni Dad ang maglilinis ng mga kalat dito. Utos ni Samuel habang nagkakarga ng magasin sa kanyang armas. Makakaasa ka, Moretti. Bantayan mo mga magulang mo. Sagot niya dito. Mabilis niyang isinakay si Zafira sa isang nakatagong bulletproof SUV sa likod ng malawak na lupain ng mansyon. Kumarurot ang sasakyan paalis, iniiwan na nag-aapoy at nagkakagulong lugar. Makalipas ang halos walang oras na pagbiyahe, narating nila ang isang liblib na rest house sa tuktok ng isang burol sa Bicol. Ang lugar ay napapaligiran na matataas na puno, malayo sa ingay ng syudad at tangi ang tunog ng mga kuliglig ang naririnig. Pumasok sila sa loob ng simple ngunit modernong sahig na gawa sa kahoy. Nang mailak ni Dominic ang pinto, ibinaba niyang kanyang armas sa mesa. Doon lang napansin ni Zafira na may bahagyang mantsa ng dugo ang braso ng lalaki. Dominic, may sugat ka! Kabado siyang lumapit at hinawakan ang braso nito upang suriin ang gasgas na nakuha mula sa nabasag na salamin kanina. Gasgas lang ito, Zafira. Huwag mo kong alalahanin. Anito't pilit na nilalay yung kanyang braso. Hindi, maupo ka dyan. Gagamutin ko yan. Wala na nagawa ang general kundi ang maupo sa sahig na gawa sa kawayan habang kinukuha ni Zafira ang first aid kit sa cabinet. Marahan at maingat na nilinis ng dalaga ang sugat niya gamit ang bulak na may alkohol. Habang ginagawa yon, napakapit siya sa gilid ng upuan. Hindi dahil sa hapdi, kundi dahil sa sobrang lapit ng mukha ng dalaga sa kanya. Zafira, bulong niya dito. Bakit? Anito't hindi nagangat ng tingin habang nilalagyan ng benda ang braso niya. Noong sinabi ko sa mansyon na hindi lang ito trabaho, seryoso ko doon. Alam ko mali ito, sundalo ko't protektado kita sa ilalim ng batas. Pero sa tuwing nakikita kitang nasa panganib, nawawalang pagiging general ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang iligtas ka dahil mahalaga ka na sa akin. Nabitawan ni Zafira ang hawak na benda. Ang kanyang puso ay nagalak sa labis na tuwa at emosyon. Dominic, hindi mo alam kung gaano ko katagal gustong marinig yan. Umiiyak na sagot si Zafira. Akala ko noon, kailangan ko maging pasaway at liberated para mapansin ng mundo. Pero sa'yo, sapat nang maging ako. Hindi na napigilan ni Dominic ang kanyang sarili. Nilabag niya ang kanyang sariling batas ng disiplina. Hinila niya si Zafira nang mas malapit at hinagkan ito ng mariin. Nang dahan-dahang ilayo ni Dominic ang kanyang labi na natili ang kanyang mga kamay sa magkabilang pisngi ng dalaga. Mula ngayon, Zafira, wala nang magiging lihim sa atin. Hindi kita itatago tulad ng ginawa ng iba. Haharapin kong pamilya mo nang may dangal kapag natapos ng lahat ng ito. Niyakap siya ng mahigpit ni Zafira. Huwag mo lang akong iiwan, Dominic. Yun lang ang tanging hiling ko. Lumipas ang gabi na payapa, isang pambihirang pagkakataon para sa kanila. Kinabukasan, nagising si Zafira na may ngiti sa labi. Ramdam niyang magaan na hangin ng probinsya. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Dominic na kasalukuyang nagluluto ng almusal. Ang amoy ng sinangag at pritong saging ay pumuno sa silid. Wow,
May iba ka pa palang talento bukod sa pag-aresto, General. Panunukso ni Zafira at pilit ibinabalik ang kanyang masiglang ugali na pasulyap sa binata sa kanya at napangiti ng tipid. Maupo ka na. Kumain ka ng marami dahil kailangan mo ng lakas. Habang masaya silang nag-aalmusal, biglang gumaralgal ang satellite phone ni Dominic na nasa ibabaw ng mesa. Escobar here, may nitong sagot. General, ani Samuel sa kabilang linya. Nalinis na namin ang masyong kanina. Nasawi ang karamihan sa mga umatake. Pero may problema. Anong problema, Samuel? Kunot nung tanong niya habang si Zafira ay napatigil sa panguya at kabadong nakatitig sa lalaki. Si Park Chang-wook, nakatakas siya sa kulungan habang nililipat siya sa Federal Detention Cell kaninang madaling araw. May mga tiwaling opisyal na tumulong sa kanya. At isa pa, nakuha nilang logbook ng mga military vehicles. Alam nilang ruta mo. Hindi naligtas ang safe house na yan. Paalisin mo na dyan si Zafira ngayon din. Bago pa man siya makasagot, narinig nila mula sa ibaba ng burol ng rest house ang mga tunog ng sasakyan. Mabilis siyang tumayo at hinablot ang kanyang armas. At binalingan si Zafira. Nandito na sila. Zafira, kunin mong bag mo. Wala na tayong oras. Ang tunog ng mga gulong na marahas na pumreno sa labas ng rest house ay sinundan ng sunod-sunod na kalabog na mga pinto ng sasakyan. Batid ni Dominic na walang sapat na oras para tumakbo pababa ng barol nang hindi sila nakikita. Pinaliligiran na sila. Zafira, pumasok ka sa ilalim ng lababo sa kusina. May double wall panel doon. Hilahin mong lever sa loob. Mabilis na utos niya. Huwag kang lalabas kahit na anong maririnig mo. Naiintindihan mo ba? Dominic, paano ka? Nangangatalang buong katawan ni Zafira habang mahigpit ang kapit sa sando niya. Hindi ako papanaw dito. Magtiwala ka sa akin. Agad na sumunod si Zafira. Pumasok siya sa tagong panel sa kusina at sinara ito. Maya-maya pa, 3 armadong lalaking nakasuot ng tactical gear at maskara ang pumasok. Ang kanilang mga armas ay nakatutok sa paligid. Subalit bago pa man sila makagawa ng hakbang, isang figura ang mabilis na lumabas mula sa anino ng hallway. Bago pa man makakalabit ang armas ng unang salarin, sinunggaban niya na ito. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, itinaas niya ang dulo ng armas ng kalaban patungo sa kisame habang ang kanyang kanang kamay ay mabilis na kinalabit ang gatilyo. Bumagsak ang unang lalaki. Ginamit ni Dominic ang katawan nito bilang kalasag ng asintensya ng kasamahan nito. Ang mga bala ay tumama sa suot na vest ng wala ng buhay na salarin. Hanapin ang babae at paslangin ang general, sigaw ng isang boses mula sa labas ng pamilyar sa kanya. Si Park Chang-wook. Alam niya ang bawat sulok ng rest house na yun. Gumapang siya patungo sa gilid ng bintana. Binunot ang flashbang mula sa kanyang tactical belt at inihagis ito sa labas kung saan naroon ang iba pang mga tauhan ng sindikato. Isang nakakatulig na puting liwanag at ugong ang bumalot sa labas ng bahay. Kasunod noon ang mga sigaw ng mga lalaking pansamantalang nawala ang paningin at nabingi. Maya-maya ay lumabas siya ng pinto at inasinta ang mga kaaway. 4 na lalaki ang agad na bumagsak sa damuhan nang wala ng buhay. Park! Sigaw ni Dominic. Harapin mo ko! Huwag kang magtago sa likod ng mga tauhan mo! Isang itim na sasakyan ang biglang hamururot paatras mula sa dulo ng kalsada. Si Park Chang-wook, iniwan itong kanyang mga natitirang tauhan. Nang masigurong ligtas na ang paligid, mabilis na pumasok muli si Dominic sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kusina at binuksan ang lihim na panel. Zafira! Lumabas si Zafira mula sa taguan, umiiyak at agad na yumakap sa binata. Ligtas ka na! Ligtas ka na! Aniya habang mahigpit na niyayakap ang dalaga at hinahaplos ang buhok nito. Nakatakas si Park pero hindi siya makakalayo. Ipapahanap ko siya sa radar ang sasakyan niya. Tapusin natin to. Ang bundok ng Bicol ay binalot ng tunog ng mga wangwang ng militar. 3 truck ng mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ng deployment team ni Dominic ang dumating upang e-secure ang perimeter at iligpit ang mga labi ng nabigong pag-atake ng sindikato. Sa loob ng SUV, nakaupo si Zafira habang nakabalot sa kanyang balikat ang jacket ng binata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas,
Partikular kay Dominic na kasalukuyang seryosong nakikipag-usap sa kanyang satellite phone habang sinusuri ang mga basyong nakuha sa engkwentro. Ilang sandali pa, isang marangyang chopper ang marahang lumapag sa hindi kalayuang malawak na damuhan. Patakbo itong nilapitan ng mga sundalo upang bigyan ng clearance. Magkasabay na bumaba sina Simon at Samuel Moretti, may bitbit na mabibigat na armas at ang kanilang mga muka ay nangangalit sa galit. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at patakbong lumapit sa kanyang pamilya. Daddy! Kuya! Zafira! Salamat sa Diyos at ligtas ka. Opo, Dad. Dahil kay Dominic. Aniya rito sabay sulyap sa binata na ngayon ni formal nang naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Lumapit ang kanyang ama at nilahad ng kamay kay Dominic. Salamat, General. Utang ko sa iyong buhay ng anak ko. Tinanggap ng binatang pakikipagkamay. Ginawa ko lang ang tungkulin ko, Mr. Moretti. Ngunit higit sa tungkulin, personal ko ng obligasyon na siguraduhin na walang humahawa kay Zafira. Napasulyap si Samuel sa dalawa. Napansin ang kakaibang lalim ng tingin ni Dominic sa kanyang kapatid at ang pamumula ng pisngi ni Zafira. Bilang isang protektibong kuya, alam niya na kaagad ang ibig sabihin noon. Ngunit pinili niya na munang itabi ang issue para sa mas malaking problema. General, nakuha ng intelligence team ko ang GPS signal ng sasakyan ni Park Chang-wook. Basa ni Samuel sa usapan. Papunta siya sa isang lumang shipping yard sa daungan ng Lucena. May pirbadong cargo ship na naghihintay kay Mr. Park doon para itaka siya pabalik ng bansa niya. Tinitigan ni Dominic ang mapa. Gagamitin niya ang lumang daungan para takasan ng naval blockade na pinalibot ko. Mr. Moretti, Samuel, tapusin natin to ngayong ding gabi. Hindi pwedeng sumikat ang araw na nakakahinga pang banyagang yan. Sasama ako. Biglang mabilis sa singit ni Zafira. No, sabay-sabay na sagot na tatlong lalaki. Zafira, masyadong mapanganib doon. Isang war zone ang pupuntahan namin. Humakbang pasulong si Zafira at ibinaba ang jacket sa kanyang balikat. Ginamit ako ni Park. Ginamit niyang mga kaibigan ko. Ang mansyon natin at muntik niya nang sirain ang buhay ko. Hindi ako papayag na magtago na lang sa ilalim ng kama habang kayong lumalaban para sa akin. Mananatili ako sa loob ng bulletproof SUV kasamang mga backup na sundalo pero gusto kong makita ang pagbagsak niya. Tumingin si Don Simon kay Dominic. Tila ba nagtatanong kung ano ang opinyon niya. Sige. Sa wakas ay pagsang-ayon ni Dominic na ikinagulat ni Samuel. Ngunit mananatili ka sa command vehicle kasama ang team ko. 1 metro man lang layo na lobas ka doon nang walang utos ko. Ako mismong magpoposa sa'yo pabalik ng Manila. Deal, nakangiting sagot ni Zafira. Bagamat may kaba sa kanyang puso ay mas nangangibabaw ang tiwala niya sa binata. Mabilis na kumilos ang convoy. 5 bulletproof SUV at 2 tactical van ang mabilis na bumaba ng burol ng Bicol patungo sa daungan ng Lucena. Pagdating nila sa abandonadong shipping yard, binalot ng kadiliman na tamoy ng kalawang ang dagat ng buong paligid. Ang dambuhalang mga container van ay tila mga higante sa dilim. Alpha Team, pasukin ang kanang bahagi. Bravo, secure ang port side. Samuel, kasama mo ko sa gitna. Bulong ni Dominic sa kanyang earpiece habang nagkakarga ng bala. Bago siya bumaba ng command vehicle, lumingon siya kay Zafira na nakaupo sa likod. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisilyon. Huwag kang aalis dito. Babalik ako. I love you, Dominic. Bumalik ka ha. Tapat na pag-amin ng dalaga. I love you too, Zafira. Sagot niya bago tuluyang sumabak sa dilim. Pagkababa ng mga otoridad, hindi nagtagal ay narinig ang palitan ng putok. Ang mga tauhan ni Park Chang-wook na naghihintay sa daungan ay nagpaulan ng bala mula sa itaas ng mga container van. Ngunit hindi sila nagpatalo. Kasama nilang lumaban ang mga Moretti. Mula sa monitor ng command vehicle, nakikita ni Zafira ang mga thermal imaging ng labanan. Nakita niya kung paano itumba ni Dominic ang 2 kalaban sa pamamagitan ng mabilis na close quarters combat. Si Samuel naman ay nagbibigay ng sniper support mula sa isang lumang crane. Sa dulo ng daungan, papalapit si Park Chang-wook sa isang speedboat na nakatali sa gilid ng pier. Bitbit nito ang isang malaking bag na puno ng pera at mga peking pasaporte. Huwag kang gagalaw, Park! Malakas sa sigaw ni Dominic. Lumingon si Park na galit, tinutok nitong arma sa kanya at pinaulanan siya ng bala.
Mabilis siyang nag-dive sa likod ng isang bakal na bariles, habang mula sa gilid ay lumabas si Simon Moretti at inasinta si Park sa kanyang balikat. Nabitawan ito ang armas at napalhod sa semento habang humahawak sa kanyang duguan na balikat. Lumapit si Dominic at itinutok ang armas sa noo nito. "Tapos ng laro mo, Park. Ang mga tulad mo ay walang lugar sa mundong ito. Pakiusap, General. Maaari kitang bayaran lahat ng pera ko sa Swiss account." Pagmamakaawa ni Park. "Ang dangal ko at ang buhay ng babaeng mahal ko ay hindi nabibili ng marumi mong pera," sagot niya bago tulagyan ng posas ng kanyang mga tauhan. Nang matapos ang gabi ng laban, lumabas si Safira mula sa sasakyan. Ang unang liwanag ng umaga ay nagbigay ng kulay sa buong daungan. Nakita niya si Dominic na naglalakad pabalik sa kanya. Pansin niya ang pagod nito. Tumakbo siya at sinalubong ang mga bisig ng binata. Matapos ang pagkakadakip kay Park Chang-wook at ang tuluyang pagkabuwag ng sindikato nito, ay nagdala ng matagal na hinahagad na kapayapaan sa pamilyang Moretti. Ngunit para kay Safira, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang katahimikan ng paligid, kundi ang kanyang sarili. Sa kanyang ika-18 kaarawan, opisyal siyang naglunsad ng kanyang kauna-unahang solong art exhibition sa isang sikat na gallery. Ang kanyang mga pinta na dati puno ng madidilim at magulong kulay ng pagre-rebelde ay napalitan ng mga obra na nagpapakita ng liwanag, pag-asa at kapayapaan. Ang kanyang pinakatampok na obra ay pinamagatang Ang Aking Parola, isang dambuhalang painting ng isang matikas na lalaki. Lahat na nakakita nun ay humanga sa lalim ng emosyong ipinahiwatig niya. Matapos ang matagumpay na exhibit, ang mansyon ng mga Moretti ay muling naganda para sa isang espesyal na okasyon. "Zafira, nandito na siya." Pagbibigay alam ng kanyang kuya Samuel, bumaba siya sa malawak na hagdanan ng mansyon. Sa dulo noon nakatayo ang binata. Hindi ito nakasuot ng kanyang nakasanayang tactical vest o combat pants. Ngayong gabi, suot niyang isang napakakisig at plantsadong barong Tagalog na gawa sa mamahaling pinya. Napatigil si Dominic sa dulo ng hagdan. Nakatitig siya kay Zafira habang pababa ito. "Good evening, brat," bulong niya nang makalapit ang dalaga. "General, bawal na akong tawaging brat. Disente na ako ngayon," natatawang sagot ni Zafira habang kusang sinusukbit ang kanyang kamay sa braso ng lalaki. Naglakad sila patungo sa formal na sala kung saan naghihintay ang mag-asawang Moretti. Walang bakas ng kaba siyang tumingin kay Don Simon. "Mr. Moretti, Mrs. Moretti, Samuel," formal na panimula niya. "Naparito ako ngayong gabi hindi bilang isang alagad ng batas, kundi bilang isang lalaking tapat na nagmamahal sa inyong anak. Alam kong sa simula pa lang, ang pagtatagpo namin ay dahil sa isang kaso. Alam ko na may malaking agwat ang aming edad, ngunit sa 6 na buwang nagdaan, napatunayan kong anak ninyo ang nais kong makasama habang buhay." Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ni Zafira sa ibabaw ng mesa. "Naparito po ako para formal na hingin ang inyong pahintulot na ligawan at alagaan si Zafira ng may dangal, proteksyon at basbas ng inyong pamilya." Katahimikan ang sumunod. Tumingin si Simon kay Stella na kasalukuyang nakangiti ng malawak. Maya-maya pa ay tumayo ang matanda at tinapik ang kanyang balikat. "Nung una kitang makita sa presinto, Escobar, alam kong ikaw lang ay may sapat na tapang para hawakan ang anak ko. Iniligtas mo ang buhay niya na higit sa isang pagkakataon. Nakita kung paano siya nagbago at nag-mature sa ilalim ng pangangalaga mo. Kung ang isang lieutenant general ay handang magpakumbaba sa harap ng isang Moretti, wala na ako mahihiling pa. Alagaan mong prinsesa ko." "Salamat, sir. Makakaasa po kayo." Tapat na sagot niya sa matanda. Niyakap ni Zafira ang kanyang mga magulang. Sa wakas, ang kanyang pag-ibig ay hindi na isang lihim na kailangang itago sa dilim tulad ng nakaraan niya kay Oscar. Ito ay isang pag-ibig na pinagmamalaki niya. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sina Dominic at Zafira sa malawak na hardin ng mansyon. "Salamat, Dominic," anang dalaga habang nakasandal sa kanyang balikat. "Para saan?" "Para sa pagpapatino sa akin, para sa pagiging parola ko." Humarap sa kanya si Dominic at hinawakan ng kanyang bewang. "At salamat sa iyo, Zafira.
Dahil sa isang spoiled na prinsesang tulad mo, natutunan ng isang masungit na general kung paano mabuhay at magmahal. Anito at marahan siyang hinagkan sa labi. Sa kabilang banda, 5 taon ang mabilis na lumipas na tila ba bawat dahon ng kalendaryo ay ginuhit ng isang bihasang pintor. Ang ingay ng nakaraan, ang takot sa mga sindikato at mga taksil na kaibigan ay tuluyan na naging bahagi ng isang malayong alaala. Sa halip, ang buhay ni Zafira Moretti na puno ng mga totoong kulay ng tagumpay at kapayapaan. Sa edad na 24, si Zafira hindi na lamang kilala bilang anak ng isang sikat na fashion designer at negosyante. Siya na ngayon ang isa sa pinakatanyag at hinahangaang contemporary painter sa buong Asia. Ang kanyang mga gawa ay naitampok na sa mga prestiyosong gallery sa Paris, New York at Tokyo. Ngunit sa kabila ng kanyang pandaigdigang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba, disiplinado at puno ng pagmamahal sa sining. Isang malayang bersyon mula sa 18 taong gulang na brat princess na nakilala sa presinto noon. Ngayong gabi, ang Holy Trinity Church ay nababalot ng pinakamagandang dekorasyon ng mga puting rosas at maliliit na ilaw na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ang mga maimpluwensya, mga matataas na opisyal ng pamahalaan, mga general ng militar at ang buong pamilyang Moretti naroroon. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng simbahan. Nakatayo sa dulo ng mahabang aisle si Dominic Escobar. Bagamat marami na siyang pinagdaan ng laban, ang kanyang mga mata ay bahagyang nangilid ang luha nang makitang babae naglalakad patungo sa kanya. Si Zafira, suot ang isang napakagandang off-white na bridal gown na dinisign ng kanyang inang si Stella. Naglalakad siya sa pagitan ng kanyang mga magulang. Hawak niya ang isang buking ng mga bulaklak at ang bawat takbang niya ay puno ng katiyakan. Nang makarating sila sa dulo, hinagkan sa pisngi ni Simon ang anak bago binalingan si Dominic. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang buhay ng aking prinsesa, General. Iingatan ko siya, higit pa sa aking buhay, sir. Tapat na sagot ni Dominic habang tinatanggap ang kamay ni Zafira. Habang nagaganap ang seremonya ng kasal, nagkakatitigan ng dalawa. Sa harap ng altar, nangako sila sa isa't isa. Isang pangako na hindi lamang binuo ng mabulaklak na salita, kundi pinatunayan ng mga bala, panganib at tapat na paghihintay. Zafira, panimula ni Dominic habang sinusuot ang singsing sa daliri nito. Nung una kitang makita, akala ko ikaw ang pinakamalaking sakit na ulo na dumating sa buhay ko. Ngunit ikaw pala ang pinakamagandang regalo na binigay sa akin para linisin aking magulong mundo. I promise to be your shield, your sanctuary, and your eternal lighthouse. I love you, my princess. Naiyak si Zafira sa labis ni emosyon. Hinawakan niyang kamay ng kanyang asawa. Dominic, pinalaki ako sa isang mansyong kulungan kung saan nakala ko ang kapusukan ay kalayaan. Ngunit sa ilalim ng iyong disiplina, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, na ang tunay na parola ay hindi nagtatago sa iyo sa dilim kundi ang sumasalubong sa iyo sa gitna ng unos. I love you, my general, my husband. Maya-maya ay nagsalita ang pari. Ngayon, dinedeklara ko na kayo bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Tinaas ni Dominic ang belo ni Zafira at pinaligiran to ng kanyang mga bisig. Hinagkan niya ito ng may buong pagsinta. Sa ilalim ng malalakas na palakpakan at hiyawan ng kanilang mga mahal sa buhay, ang pamilyang Moretti ay nagdiriwang at sa unang pagkakataon, ang kanilang buong pamilya ay nakasumpong ng isang tunay at permanenteng kaligayahan. Matapos ang kasal, habang naglalakad sila palabas ng simbahan sa ilalim ng tradisyonal na saber arc ng mga kapwa-sundalo ni Dominic, tumingin si Zafira sa kalangitan. Ang araw ay unti-unti na naglalaho, nag-iwan ng kulay kahel at ilang guhit sa ulap, isang perpektong painting ng totoong buhay. Ang aral sa kwentong ito ay ang tunay na pag-ibig at kalayaan ay hindi matatagpuan sa kapusukan, pagre-rebelde o sa material na karangyaan ng mundo. Ang pag-mature ng isang tao ay nagsisimula kapag natutunan niyang tanggapin ang tamang disiplina
at gabay mula sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Bukod dito, pinapakita ng kwento ng isang tapat na pag-ibig ay hindi natatakot sa hamon ng buhay. Ito ay nagiging isang parola na nagbibigay ng liwanag, proteksyon at tamang direksyon patungo sa isang mas mabuting kinabukasan.